Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Dumarami na ang mga ahensya ng gobyerno na may mga programa para sa mga benepisyo ng ating overseas Filipino workers. Isa na po rito ang Department of Agriculture na aktibo ngayon sa pagtulong sa ating mga OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, makakapanayam natin ang butihing sekretary ng Department of Agriculture, Secretary Proceso J. Alcala. Aalamin natin ang karanasan ni kapatid Jose Lucion na 35 years ng OFW. Pag-aaralan natin ang bartending, susi sa ating pag-a-abroad. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates. Kumusta po, Ambassador Grace Princesa? Kauuwi lamang po natin galing sa UAE, mga kapatid. Mula po sa Italy, sa Guam, sa USA, sa Malaysia, Singapore, Europe, lahat po kayo, kinukumusta po namin kayo at mahal na mahal po namin kayo. Ngayong gabi po'y maligaya kami dahil makakasama po natin ang isa pong departamento ng ating gobyerno na tunay na tumutulong po sa ating mga OFW. From the Department of Agriculture, Secretary Proceso Alcala, kapatid Prosi, magandang gabi. Magandang gabi po, kapatid na Marisa, sa atin pong mga OFW. Mabuhay po kayo. Paano po napasok ang Department of Agriculture dito sa agribusiness na talagang tunay na nakakatulong sa ating mga OFW? Unang-una po kasi nang ako ay ma-assign dito sa Department of Agriculture at naisasaayos na po namin ang isang magandang programa, nakita ko po na hindi naman kaya ng pamahalaan lahat na i-shoulder lahat. Ngunit sa dami po ng OFW natin sa buong mundo, ini-imagine ko po kung only 10% ang ating mga kababayan na nasa ibayong dagat ay mag-i-invest ng kanilang pera pabalik sa bansa at ilalagay sa agrikultura, mukhang hindi po maliit kundi napakalaki pong kagalingang ikikilos para sa ating ekonomiya ito. Plus, aminin ko po kasi,
Ako po ay OFW. Oh, yan ang kagandahan. 1980 to 84 po Okay. ako po ay 4 na taon na nagtrabaho sa Riyadh Kingdom of Riyadh. Saudi Arabia. Bilang ano po, Sec Isang Prosi? inhenyero sibil po ako. Engineer. Nako, yung mga UAE engineers natin, ang lalaki ng sweldo doon. In-interview ko sila, Sec Prosi. Kaya po, habang nandun at kami ay nag-iimbita sa ating mga kababayan, F na F ko po. Yeah, feel na feel. Kasi feel na feel mo yung panahunan mo na ikaw ay At, OFW. Actually, ginagamit ko pong isang talking point ito na noon nga pong panahon namin na mas mahirap ang komunikasyon, mas mahirap pa yung aming kinalalagyan dahil masyadong mahigpit pa ng panahon na yon. Eh ngayon pa ba na mas maluwag na yung ating mga kababayan at mas marami na po ang ating mga kababayan ngayon na nakakaipon. Yes. And ang amin lang pong panawagan is ilagyan lang po natin na counting mas magandang direksyon. Yun. Yung ipinadadala nila sa pamilya nila and we will see to it na meron pong mararatnan sila kapag bumalik na po sa ating bansa. At isang maging programa na po sa kanilang buhay na hindi sila nagluluwas ng labas ng Pilipinas dahil sa pangangailangan, kundi this time magkakaroon na po silang pamimilian. Babalik ba sila sa Pilipinas o sila pa'y babalik sa kanilang pinagtatrabuhan sa ibayong dagat? Ayan, napakaganda. Kapatid Prosi, ang tanong po natin, paano naman po ang magiging partisipasyon ng ating mga OFW para ma-avail nila itong agribusiness na ito? Ano pang mga requirements para maging kapartner po natin sila dito sa ating proyektong ito? Unang-una po, kasama rin po natin dito yung DOLE sa atin pong programa. Ito po ay part ng kanilang reintegration program. So, ang kailangan po nilang gawin ay pumunta po sa pinakamalapit na embahada at i-coordinate po ito sa Department of Agriculture at sila po ay meron po kaming periodic na pagbibigay ng seminars at nagbibigay po kami ng menu. Kung ano po yung mga priority projects na pwede pong may intervention na pwedeng gawin tayo at nang makatulong po sa kanilang sarili at saka sa hindi again gusto ko pong maging maliwanag ito. Hindi po kami pumupunta doon para mag-solicit sa kanila ng pera nila kundi pumupunta po kami doon, nagdudulog po kami ng programang project at sila po ang magbibigay ng identification kung sinong gusto nilang paturuan sa Pilipinas. Habang tinuturuan namin yung kanilang mga recipients sa Pilipinas, sila rin po doon sa abroad, dapat alam nila yung basic ng gusto nilang hanap buhay na pasukin sa agrikultura. Tama. With the technology right now, ngayon po may mga Skype na. Oo, social, Skype, email, Facebook, Oo, Twitter. lahat nandiyan yung na. pangangailangan. Sabi ko nga, nung kami po'y panahon namin, panay lang pong sulat kami, mahal kong asawa. Pagka po galit sa asawa, mahal kong Snail asawa. mail pa yun. Pwe? Okay. 1 month pa yata o 2 months bago dumating, di ba? Ngayon, Iba na pwede po yung iba communication. na. Real time. Ito po yung maganda sa programa ngayon. So, ito po ang, at nakikita po namin, ito po yung magiging dahilan kung bakit yung direksyon ng pagpapadala nila sa pera, ng pera sa Pilipinas, eh mas maitutuwid. Plus, mas matagal, may chance po na baka sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas, makita nila, maganda pala talaga yung pinaglagyan natin ng pera sa agrikultura. Eh, baka pwedeng dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Or mamaya makita nilang, ba't naman ako magpapakapagod pa sa abroad? Samantalang kung naisagawa ito ng aking kapatid ngayon sa Pilipinas, kung dalawa kaming magsasagawa nito, mukhang kaya na namin na hindi na ako mag-abroad. So now, Lalaki yan. may chance na po na instead na sila bumalik sa ibayong dagat, dito na po nila gugulin yung oras nila at saka kanilang kagalingan sa ating sarili. Okay, tama-tama yan, kapatid Prosi. Bigyan mo po kami ng isang example, ng isang successful na proyekto natin dito sa agribusiness sa OFW. Halimbawa po, sa crops na lang. Halimbawa po, meron kayong isang 2 hektaryang lupa, meron kayong kapatid o kaya ay anak na nandito at binigyan po natin ng trainings tungkol sa pag-aalaga po ng vegetable. Okay. This time, hindi po namin nire-recommend na kayo magtatanim ng monocrop lang, isang klaseng crops doon sa 2 hektarya. Kasi pag hinarvest mo yan at dinala mo sa palengke, usually bagsak ang presyo Kasi sa sobrang dami. So this time amin pong isinasuggest na multi-crop. Plus pag multi-crop po kasi mas maliit ang chance na tamaan siya ng peste. So maganda po ito. So ang suggestion po na pag-ayos ng gulayan, napakaganda po ng kita nito. Actually po yung mga success stories po namin sa Sariaya, Quezon, doon sa pinanggalingan ko pong distrito,
yung po mga magsasaka na nag-participate sa amin nung kami una pa lang nagsusulong nito, umangat na Maganda po na. yung buhay That's nila. nice. Actually, majority of them ay naka-SUV na po ngayon. Wow! Siguro minsan susundan po natin ang storya ng mga successful stories ng mga kapatid nating pumunta dito sa proyektong ito. Opo. Yun din naman pong iba, ang gusto po nila ay pagpo-focus ay sa livestock. Livestock So, pag naman. livestock naman po, kung ano yung klaseng livestock ang gusto nilang alagaan, Pwede rin bibigyan po. din po namin ng training. Wonderful. Tapos, bibigyan po namin ng tulong na may access din sa merkado. Importante po yung merkado. Kasi dahil yun ang magbebente. Opo, yung market linkage. So, kung meron din po naman, halimbawa, actually, there is somebody doon sa ating embassy na very special yung kanilang interest. Embassy natin sa Japan. Sa Meron Japan, silang opo. yoga na medyo may kalayugan na at medyo kumikita naman. Ngunit parang ang feeling nila hindi sapat. So nagbigay po kami ng advice na pwede po kayong mag-intercrop under the coconut. Ay ano pong pwede? Sabi ko pwede po yung mais. Actually, pwede rin po, ini-encourage din po natin under the coconut yung pagtatanim ng kape at saka kakao. So, napakarami pong mga programa as long as kung saan po yung kanilang magugustuhan doon sa special na mga crops or products na aming gustong isulong na meron po tayong economies of scale. Yun po ang aming pilit na aabutin ng ating mga kababayan Napakaganda. Ano po ang magiging participation ng mga OFW natin ng klaro po at ano po ang participation ng Department of Agriculture? For once, I know po kayo magbibigay ng knowledge, ng know-how, pagtuturo. Ano pa po ang binibigay ng bawat isa? Okay, yung pong access ng produkto sa merkado. Tutulungan po namin silang i-match sila. At pagmamonitor po. Hindi naman yung isang seminar mo lang. Kung meron kang problema along the way, andyan po at nakaalalay po ang kagawaran ng Free of agriculture. charge po yung mga seminars na yun. pong Wala pong bayad babayaran, yan. mga Opo. kapatid. Okay. Ang mga atin naman po kapatid na OFW, ang obligasyon po nila, yung iba po, meron pong chance na mag-loan sila sa land bank through DOLE. Opo. Ngayon, pwede rin po naman na, total, meron silang inipon, yung pong ikakapital, yun po yung manggagaling sa kanila. Napakaganda. Ngayon naman po, paano naman po natin pinapaalam, kapatid Prosy, sa ating mga OFW around the world, ang programa ng DA? Siyempre, alam ko, nalaman ko kay Ambassador Grace Princesa, kadadating lang dito ni Secretary Alcala. Marami kami pinag-usapan sa OFW Reintegration Program, ang agribusiness. Yan. Paano po natin pinapaalam sa mga tao? Okay. Unang-una po, sa lahat po ng ating mga embahada. Ngunit sa isang linggo po, matatapos na yung idinidesign ng DOLE at kasama po yung DA. Doon sa pag-iimbita po talaga, so maglalagay po ng isang website na dedicated po para sa programang ito. At we hope na pag ito po ay meron na, pati po yung mga success stories, pwede po natin i-feature dyan. Yes, wonderful. Pati po yung lahat ng mga meron pong special interest, pwede po silang mag-access at papupuntahan po natin. Ayan. Ako, syempre, paano ho? Pupunta ho ba ang mga kapatid nating OFW na interesado sa dito po ba sa head office, sa mga region? Saan po sila pupunta? Kung if ever na sila po ay may special interest at umuwi po sila sa Pilipinas, pwede po silang pumunta dito mayroon po kaming i-assign na isang grupo talaga na pwede pong maka one-on-one nila. Ngayon, if ever naman pong sa bayong dagat, meron po kaming team. O kaya ako po personally, nasama po ako sa team sa pagpapaliwanag sa kanila ng ating programa. Ayun. So, periodic po yon. Kung isinasamantala po namin kung may isang a-attendan po kaming okasyon, sinasabay na po namin yung pagdadala ng team so that we can really explain to the OFW. Oo, wonderful. Gaano naman po katagal ang proseso? Actually, it will always depend on the OFW. Kung nag-decision po siya ng mas mabilis po yung ating proseso kasi majority of the proposal na mangyayari po ay meron siyang template eh. So, andyan na po yung halos yung lahat ng pangangailangan. So, kailangan lang yung decision niya kung gaano kabilis na gustong isakatuparan. Nakasupport po kami. Ayun. That's wonderful. Sino-sino po ba sa mga agencies natin sa gobyerno ang kapartner natin dito sa DA? Unang-una po ay talaga po yung Department of Labor and Employment. Ito po ay siya yung kapartner natin talaga. Ang LGU po, pwede rin po namin makasama kasi dito kasi meron pong mga grupo rin sa local government units na gusto rin po ma-improve yung kanilang mga pagkakakitaan ng kanilang kababayan.
ito po muna kasi pag minsan po pag sumobra yung dami ng Masyado grupo maraming proseso masyado. opo, tsaka hindi po matagal. ano po nasisira po yung niluluto. Nasisira yun. Tama po yun. Ito na po yung mga ilang bagay na pamimilian na nagsasaad po doon. Magkano ba ang possible investment? Magkano ba ang return? So, gaano ba katagal? So, ito po yung mga projections na amin pong isinagawa sa abot naming makakaya. Ayun, napakaganda. Kapatid Sek, bigyan niyo po kami ng iba pang mga proyekto or activities na pinagkakabalahan niyo po dito sa Department of Agriculture. Halimbawa po, ang isa rin may special interest yung ating mga kababayan. Kung nakatira po sila halimbawa sa isang lugar na malapit sa fish pond, meron silang fish pond. So may programa po rin tayo para sa fish pond. Okay, like? Yung pong pag-aalaga ng bangos, pag-aalaga ng tilapia. Meron din po tayong program naman sa fish cages. Kung halimbawa yung pong kanilang bayan ay meron pong nakadeclare kaming area na pwede mag-alaga ng fish cage, tutulungan din po namin sila sa pagsiset-up. Katulong ko po naman din yung BPAR. So, again, kasama po yung marketing projections at iaayos kasi ito na po yung ating panibagong pananaw sa ating pamahalaan sa kasalukuyan. Yung pong kasalukuyang tsansa na yung pong pag-aalaga ng baname o yung pong hipon na puti. Opo, ito po ay napakalaki ng tsansa natin. Oo, mahal yan eh. Nagpapatawag po tayo ng meeting kasi yung pong mga katabi nating bansa sa Asia ngayon, nakita natin may sakit. So, ito pong mga bansa naman na mas matataas ang pangangailangan, kagaya po ng Japan, o ng Singapore, nangangailangan sila ng mga shrimp. So, sasamantalahin po natin na matulungan at if ever na meron po tayong mga OFW na special ang interest dito, makasama na po agad sila sa program. Yung po namang mga bangos na gusto nila, part din po yung pag-aayos ng processing, i-debone na natin at makakarating din po yung produkto natin. Wonderful. Tanungin ko po kayo, kunwari naman po ako isang OFW, meron po akong lote na available idle at meron pong tubig. Paano po pwede tayo mag-partner doon? Again, no-notify lang po kami at bibigyan po namin ng training. Kung sino po yung, kailangan lang po may prueba, bibigyan nyo ng authority to enter yung aming tauhan at sinasaad rin po dun sa sulat ninyo na ito yung aking caretaker. So, pwede na lang pong bigyan ng training ito. So, tapos pa-communicate namin, ipadala namin kung magkano more or less yung magagastos, kung paano yung timeline. Meron po tayo sa DA na mag-aasikaso nung titingnan, i-inspectin, tama ba yung ginagawa? Meron po ba tayong ganon? Tama. Ang ganda po ng tanong ninyo. Kasi baka one time lang, tapos na. Kung wala po yung ganyan, kwentuhan ito, walang kwenta. Kwentuhan, walang kwenta. So, dapat meron ganon. We have assigned a director. Alam na alam niya po yung program na ito. So, he will be the one in charge at meron po siyang ilang kasama sa opisina na hindi lang po sa pagbibigay ng seminar, kundi kasama po yung pagmamonitor. Ayan. Meron ba tayong pakikipag-ugnayan sa OWA? Kasi syempre, napakalaking OFW-based din ang OWA. Actually, isa po siya sa pinakamabilis na ma-access din ng ating mga kababayan. Baka pumalimutan ko kasi na sila po ay pwede rin nilang i-access at sila naman po ay nakikipagtulungan sa amin ng diretso. At part po siya ng program. Oh, that's nice. Importante po ito sa ating mga kababayan na they are always in touch with the OFW kasi. Yan. Kasi ang OWA po ay kapartner din po natin sa Buhay OFW at lahat po na nangyayari sa kanila doon, hindi po pwedeng hindi ilalabas natin sa ating programa. Ano po ang mensahe niyo po sa mga kapatid nating OFW at sa kanilang pamilya at sa buong bansa as a whole? Sa atin po mga kapatid na nasa ibayong dagat, nandito po ang Kagawaran ng Agrikultura kasama po ang DOLE at ang DILG para po sa pagsusulong ng programang pang-agrikultura sa ating buong bansa. Bumalik na po tayo sa agrikultura. Alam nyo po, ang agrikulturang programa sa ating bansa ngayon ay sexy ng muli. Kaya sana po makita ninyo ang mas magandang buhay na ating haharapin kapag tayo ay nag-invest sa agriculture. Salamat, mabuhay po kayo. Very well said. Maraming salamat ating kapatid Proseso Alcala. Maraming salamat din po. Yes. Alam niyo, katatapos lamang po na napakagandang interview natin with the Department of Agriculture Secretary Alcala. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang Buhay OFW. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Peroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Isang accidental OFW, si kapatid Jose Lucion. Pagtingin ng nung officer ng Dole doon, sabi sa akin, may interview sa itaas, baka gusto mo. Sabi ko, saan papunta yun? Overseas, kung gusto mo lang. Umakyat ako, ay tama-tama. Sabi, kung nangangailangan ng gano'n, binigay ko yung aking CV, pagkabigay, sabi, sige, interview ka kagad. Pagka-interview, nakapasa. So, umuwi ako, sabi ko, for medical na daw. Nung magpa-medical ako, saka ko inalam kung saan. Sabi, Saudi Arabia. Sabi ko, saan yun? Hindi ko alam. Pati yung mga taga-lugar namin, hindi alam. So, naghanap ako ng libro kung anong lugar yung Saudi Arabia. Isa sa mga unang Pinoy na nakarating sa Saudi Arabia, si Jose. Sa isang malaking oil refinery siya sa Dammam unang nagtrabaho. Bali, 12 months straight. Pagkatapos, vacation ng 1 month. Pagkatapos, another 6 months, nag-vacation ulit. Pag-uwi niya matapos ang 1.5 taon, sinubukan din niyang dito na sa atin magtrabaho. Pero dahil sa nag-asawa na at may isa na siyang anak, kinakailangan na niya muling magtrabaho abroad. Nakapasok siya bilang mechanical technician sa Riyadh. Nag-Iraq ako, bago ako bumalik uli ng Saudi, galing ako ng Indonesia. Bago ako nag-Indonesia, 2 Africa. Kung susumahin, mahigit 3 dekadang OFW si kapatid Jose. Mayroon akong property sa Pola, na isa siyang Nyugan at saka Sagingan. Binabala ko ngayon sana na gawing isang townhouse resort. Ayon kay Jose, kung dati siyang OCW, Overseas Contract Worker, ngayon naman ay OCW, Ocean Clean Water. Meron ako ngayong kasama sa foundation na isa akong director, kasi isa akong oil spill specialist. May bagong tatag na grupo na OCW rin, hindi na Overseas Contract Worker, kundi Ocean Clean Water. Yung sa ecology ba? Dahil isa akong specialist sa oil spill, at yung ibang mga director nito ay may business regarding oil refining. So, yun, nagsama-sama kami. Yung mga barko, yung mga oil nila na instead na itatapon, yung aming foundation ang kukuha sa barko. So may ready na, tapos meron na ring lugar na planta na pagdadalhan. Yung marirecover na oil, tapos ibebenta uli, pero yung tubig niya i-clean, pwedeng itapon na ng hindi na makakasira sa ecology. Aktibo si Kuya Jose sa mga community development projects sa kanilang komunidad. Consumers Cooperative. Ang mga members nun, composed ng mga entrepreneurs, mga negosyanteng maliliit ang puhunan, plus ang iba vendors. Marami na siyang natulungan na kapwa niya OFW. Isa na rito ang sarili niyang kapatid na sinamampalad sa ibang bansa. 11 months namin almost na hinanap. Parang gusto ko na nga pumunta ng Riyadh eh. So nung makuha uli ng OWA, napauwi, na-repat. Isang nagdadalang taong Pinay naman na nasa tent city sa Jeddah at mag-iinang galing Japan ang nakaranas ng kabutihan ni Jose. May crackdown yata doon sa lugar nila eh. Sa Saitama, Ken. May anak na siyang Hapon. Yung Hapon naman parang may iba na namang gustong Pilipina. So yun, pinauwi namin yung... Ngayon, lalaki na ng mga bata. Tapos yung huli,
second batch ng Jeddah 10, 6 months na. So, nung yung biyanan, pumunta rito sa amin, kinausap ako. Sabi kong kaya ko daw pauwiin. Sabi ko, subukan natin, may mga kaibigan akong director sa OWA, mababait sila. So, pumunta ako, sumunod ito kay Miss Vivian Tornea. Pagkasulat ko, sabi niya sa akin, Joey, gagawa natin ng paraan to. Pagkatapos, gumawa siya ng sulat. So, nung may sabi, Joey, lalakarin natin to, huwag kang magagalala at mapapauwi yan. So, yun na nga, second batch na napauwi. Hindi doon natapos ang kwentong OFW ni Jose. Habang nasa abroad siya, ay nakasulat din siya ng libro na na-publish sa Amerika. Isa na kasi akong, kapag nasabi ko kanina, nabanggit, isa na akong published author sa state. O Durance Publishing Company. Nakapublish yung aking libro na ang title Idiosyncrasy. Yung kasi is instead of SC. Tapos, ang ibig sabihin nun, Spice of Life. There's no stopping, Kuya Jose. Ngayong taon ay muli siyang magbabalik abroad para magtrabaho. Paalis ako siguro mga by November o December, punta ako ng Ruwais, UAE. Kasi nga, yung dati kong kasama, manager na ngayon, at saka yung isa rin kasama ko na ron, commissioning engineer. Ayun, last na siguro yan para matayo ko yung aking dream project na townhouse. Malugod ko kayong iniimbitahan na bisitahin nyo at magkaroon kayo ng magandang hanap buhay. Dahil talagang itong ating produkto na to, maipagmamalaki natin gawa ng wala pong fake dito. Visit us po sa Maharlika Highway. Beside po yung mismong office ng Cafelo Shop by Gemma Trading, Gapan Motors, Burgos, Santa Rosa, Nueva Ecija. Please like us on Facebook po. iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Dala-dala ni Rolando Calicdan o Kuya Rolly ang 35 years na karanasan sa hotel industry sa kanyang pagtuturo ng bartending. Ayon sa kanya, maraming mga estudyante ang interesado sa bartending. Alam niyo naman ng mga bata man, especially they want to learn the mixology and the mixes and everything. Pero ang tunay na dahilan ng kanilang interes sa pag-aaral ng bartending ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa. So most of them, they want to go abroad. Gusto nila malaki daw kita, lalo na sa barko, which is true. But then, medyo pagod nga lang. But then, sa kita-wise, it's talagang malaki. Nangangailangan ng mga bartenders sa mga hotels, resorts, clubs and spas sa Saipan, Dubai, Kuwait, Qatar, Jeddah at Singapore. Ang bartending ay nakapaloob sa kursong Hotel and Restaurant Service. The HRS course, which is 2 years, ma'am, naka-package doon lahat yung mga courses, major subject na kailangan niya. Like, one is the bartending, the front office, we have the commercial cooking, we have the food and beverage service, which is in short waitering, and what else? The housekeeping. So more or less about 20 to 21,000, something like that. Actually, ang regular hours na bubunuin nila o kukompleto nila is about 500 hours. Within that 500 hours, andun po yung dapat makompleto nila yung kanilang
4 major subjects. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. This is it. Mag-i-invest na kayo sa isang condominium sa Pilipinas, pero kanino kayo lalapit for your new condo property? Siyempre, doon sa magbibigay ng best value for your money at ng best lifestyle for you. When it comes to best-selling homes, ang Mega World International lang ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Ang Mega World International ay ang authorized marketer at seller ng residential projects ng Mega World, ang #1 condo developer sa Pilipinas. Dito sa Mega World International, napakadaling kumuha ng property. Marami kayong mapagpipili ang projects. Beautiful and family-friendly ang mga features ng mga community. At sigurado rin kayo sa quality ng inyong investment. Isa sa mga best sellers ng Mega World International ay ang township-based condos. Ano po ang township? Ang township ay isang malaking community na pinasikat ng Mega World simula pa noong 1996. Ito ay complete community, integrated, at nag-o-offer ng live, work, play lifestyle. Ang ibig sabihin nito ay pwede mong gawin lahat sa isang township. From your condo, malalakad mo na ang mga opisina. Makakagimik ka sa shopping malls at ma-e-enjoy ang lahat ng magagandang amenities. Hindi mo na kailangang lumayo. Mega World International brings you different live, work, play townships. So meron rin kayong pagpipilian. Meron ng mga kumpletong township sa Metro Manila tulad ng Eastwood City in Libis, Quezon City, McKinley Hill in 4th Bonifacio, Taguig, Newport City in Pasay City. Magkakaroon din ng bagong township sa Cebu, ang Mactan, Newtown. Tipo mo ba ng isang condo sa Mega World Township? Tumawag lang sa Mega World International Office in your territory. Or if you're visiting the Philippines, please call the following numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Sa ginanap na mid-year meeting and honor dinner ng National Real Estate Association sa Grand Ballroom ng Soler Hotel, Resorts and Casino, kung saan po ang inyong lingkod ang chair of the event at vice chairman din po ng NRIA. Walang iba kundi ang kagalang-galang na senadora. Senator Grace po ang ating naging guest of honor and speaker. Ang aking pong i-introduce ngayong gabi, ang masasabi ko pong kadugo ko, kapatid, at syempre, ang pinakamagalang po na senadora ng ating bayan. Ang numero 1 senadora dahil parati pong may po at opo kaya. Siya po ngayon ang pinaka-aabangan ng bayan. Dahil number 1 siya sa Senado, number 1 po siya sa ating puso. Let's put our hands together with the number 1 senator of the country, Senator Grace Po! Maraming salamat, Ms. Marisa, sa iyong introduction. Iba talagang
sanay hasa sa industriya. Kahit na dyan na kulang sa tulog o hindi natutulog, talagang pag nagtalumpati na ay walang panya. So maraming salamat dahil inutuloy ko rin ang ulan ko bilang miyembro ng industriya kasama ng aking mga magulang. Salamat rin sa iyo. Now, I support the real estate industry. When I used to live in the U.S., it was a time of an economic boom. And by the time I sold our home there, the real estate market dipped. In our country today, we are experiencing a boom. But I think it is also a responsibility to be prudent in our investments and also to remind our buyers of how to invest properly their money and what will be ideal for them. The National Real Estate Association presents to Honorable Grace Poe, top Senator of the Philippines, this testimonial plaque of appreciation. In sincere appreciation of your invaluable service as a guest of honor and speaker. Having been accepted member of the National Real Estate Association, to solemnly pledge, take this pledge as a challenge and invitation to do my best, always at all times. So help me Lord. Mabuhay po ang Nagkaroon din po ng signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng NREA at ng PLDT. Pinaliwanag po ng ating EVP, Attorney Hilda Lim, ang launching ng 18th NREA Hudson National Convention and Trade Exhibit sa darating na Setyembre. Naging napaka-espesyal po ng gabing ito para sa akin dahil sa pagkakagawad ng Hall of Fame Award sa inyo pong abang lingkod na kapatid. Ang nasabing award ay mas naging makahulugan dahil ang mismo po nating founder, Chairman Emeritus Jose V. Manalad, kasama po ang #1 Senator of the Land, Senator Grace Poe, ang mismong nagbigay at nag-confer sa akin ng award. Maraming salamat po, Senator Grace Poe, at syempre yung ating token from the NREA family. Ito po. Nagkaroon din po ng special tribute para sa ating Chairman Emeritus and Founder Jose V. Manalad sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Congratulations to President Benny Cabrieto, Chairman Andy Manyala, to all the board members and President ng lahat po ng ating mga chapters at miyembro all over the Philippines. To my NREA family, thank you very much for your trust and confidence in me. And congratulations for a job well done. Mabuhay po ang NREA. Samahan niyo po kaming muli sa pagdalaw ng Buhay OFW sa United Arab Emirates at sama-sama nating kumustahin ang mga overseas Filipino workers natin doon. Kunyari, mini Philippines ito. Nandito po tayo ngayon sa United Arab Emirates, dedicated sa mga kapatid nating OFW dito po sa UAE. Mga kapatid, magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW. Patuloy po ang Buhay OFW sa aming adhikaing pagtulong sa inyo.
Kami po ang magsisilbing tulay para sa paglalahad ng inyong mga kwento at suliranin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang kwentong Buhay OFW. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid na mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. To go travel. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. Davis, Paint Reinvented. The Zen Institute, the art of beauty perfected from within.